ka na ika'y mawiwili. So mga par, sa naging laban nga po ng Angas ng Pinas General Casimero kalaban si Saul Sanchez, marami po mga idol ang hindi makapaniwala sa ginawa ng dating Pinoy 3 Division Champion. Ito dahil nalagpasan nito mga idol ang isa na siguro sa pinakamahirap na laban niya sa kanyang boxing career. Masasabi natin mga idol na mahirap ito dahil ito ang laban ni Cuadro Alas na hindi pa nangyayari ang bakbakan nito kay Saul Sanchez. Nakipaglaban muna ito sa mga sandamakmak na balakid at issue, lalo na ang pag-overweight nito mga boss, na talagang pinahirapan talaga dito si Cuadro Alas. Pero sa kabila nito mga idol, naiuwi pa rin ni Casimero ang tagumpay sa Pilipinas, kung saan sabi pa nga ni Cuadro Alas mga idol sa kanyang live, dahil daw sa pag-overweight nito sa weigh-in, marami daw ang nanghusga sa kanyang kakayahan sa bakbakan at marami daw ang nawalan ng tiwala na mananalo siya sa laban kay Sanchez. At alam daw nito mga idol na marami talaga may galit sa kanya sa panahon na yon, pero hindi daw sa kanyang pag-overweight sa weigh-in. Tsanta daw ni Cuadro Alas mga idol, marami daw ang nagagalit sa kanya dahil marami daw ang natalo sa pusta, sa rason na marami daw ang pumusta kay Saul Sanchez. At ito daw mga idol ang kanya naging motivation para tapusin ang Mexican-American fighters sa bakbakan. At sa mga nagtatanong naman daw mga boss kung paano daw ni Cuadro Alas nagawang manalo kay Sanchez, sa kabila na maraming request ang kampo ni Sanchez, lalo na sa rehydration clause, kung saan matapos daw ang huling weigh-in nito mga boss, meron na lang daw siya 5 oras bago sumabak sa bakbakan, na kapag sa ibang boxer daw mga idol nangyari ang ganitong bagay, talagang hindi daw kakayanin. Kaya sa mga nagtatanong daw mga idol kung paano daw nagawa ni Cuadro Alas na magpakita pa ng impresibong performance sa bakbakan, isa lang daw ang dahilan dito mga idol, iba daw siya sa ibang boxer, dahil tunay daw na immortal si Cuadro Alas sa boxing sports, at kumpiyansa si Casimero mga idol na hindi magagaya ng ibang boxer ang kanya nagawa sa naging laban nito kontra kay Saul Sanchez. Basta lahat ng ng 5 oras lang yung pagre-recovery mo, pag-aakyat ka ng ring, mahina ka talaga. Pero ikaw lang, no? Ako kasi, iba kasi ako, immortal ako eh. Yun lang. Sa kabilang banda naman mga idol, dating most feared boxer na si Mike Tyson, delikado ang kalagayan kay Jake Paul para sa kanilang bakbakan na gaganapin sa November 15 na ipapalabas naman sa Netflix. Sa latest sparring footage kasi mga idol ni Jake Paul, may pinabagsak ito na sparring partners mga boss, na isa ding heavyweight fighter, mas matangkad at mas malaki pa kumpara kay Mike Tyson. Sa lakas daw ng kamao ni Jake Paul, delikado daw ang kalagayan ni Mike Tyson dito kapag natamaan siya ng kamao ni Jake Paul, lalo pa 58 anyos na ito sa November. Pero ayon naman sa interview mga idol ni Mike Tyson, sanay daw siya bumagsak at mabugbog sa bakbakan. Pero ang tanong, ganun din ba si Jake Paul? At para sa atin mga idol, parehong may tulog sa laban ng dalawang fighter. Huwag din natin smulin itong si Mike Tyson dahil halimaw pa rin ito gumalaw sa kanyang mga training footage.